Hello guys, welcome back to my channel and for today's video. So, ang pag-uusapan po natin ngayon is about sa filing ng COC ng mga tumatakbong barangay kagawad at mga punong barangay. So, ito pong video na to is para maging aware kayo at the same time maging guide nyo na din siya kapag magpa-file kayo, especially doon sa mga first time na magpa-file ng kanilang mga COC. So, meron akong print dito guys na isa sa mga sample ng COC. So actually hindi siya sample, talagang ito yung COC na gagamitin ninyo. So ito pong COC na to, ito yung pinaka COC na Comelec. So nakita ko po ito or dinownload ko po ito sa mismong website ng Comelec. So ito pong COC na to is pwede nyong i-download at the same time pwede nyong i-print para yun yung gamitin ninyo para kapag magpa-file po kayo ng COC. So ituturo ko lang guys sa inyo kung ano nga ba yung mga nilalaman ng COC na to and ano nga ba yung mga kailangan yung fill upan para makapag-file kayo ng COC. So pinakaunang-una yung tatandaan guys, kapag nagpa-file kayo ng COC or meron na kayong hawak na COC na ganito, unang-una yung titignan is yung Certificate of Candidacy for. Kung makikita ninyo, ayan, ifo-focus ko siya. Ayan. Kung makikita ninyo guys, meron siya or ipa-flash ko siya dyan sa screen. No? Sa makita nyo sa screen, meron siyang Certificate of Candidacy for Member Sangguniang Barangay. So ito pong hawak ko ng COC na to is Member for Sangguniang Barangay. Ibig sabihin, ito po yung ginagamit para sa mga kagawad, sa mga tumatakbo ng kagawad, konsehal ng barangay. So yung iba naman guys, meron din dito nakikita is Certificate of Candidacy for SK Chairman. So SK Chairman at saka sa mga Certificate of Candidacy for punong barangay. So mahalaga po na matitingnan nyo muna yung pinifill upan ninyo kung tama. Dahil kapag nagkamali po kayo dyan at na-submit nyo na pagkatapos is nagbotohan po, kung ang halimbawa nagkamali po kayo ng pag-fill up sa mga dito, so kung halimbawa ang na-fill upan mo po is punong barangay tapos tumatakbo ka pala ng kagawad, so ang mangyayari po doon is masasayang po yung boto nila sa inyo, no? So hindi yun makakounted or hindi makakount sa sa pangalan mo dahil nga naka-file ka ng punong barangay pero yung palang tinatakbo mo is for kagawad pala tapos punong barangay yung na sulatan mo. So make sure na tama po ito yung nandito, meron po siyang title dito. So next po is photo here, passport size. Make sure na may dala-dala na kayong passport size dyan. So makikita natin, kailangan at least kahit 6 pieces ng passport size magdala po kayo kasi baka hingin nila kayo ng ilang kopya ng mga ganito. So at least ma-attach nyo po siya dito. So passport size po ang kailangan, no? Hindi po pwede yung 1 by 1, hindi pwedeng 2 by 2 picture. So next guys, kailangan po tama yung ilalagay ninyo dito sa pangalan, yung last name, first name, at saka yung middle initial or yung middle name. Kailangan po buo po yan guys. Kasi yan po kung ano po yung lalabas sa Comelec, kung ano po yung nandun, yun po yung isusulat ng mga tao. So yun po yung makakount. So yun po yung lalabas. So make sure na tama po dyan. Sa sex is male and female. Date of birth, simula dito sa nickname. So dito sa nickname, importante din po ito kasi may mga botante na hindi alam yung buong pangalan mo. Kapag nickname lang ang sinulat sa balota, counted po yun. So nickname, and then yung residence address, kung saan ka kasalukuyan ngayon nakatira. So yan guys, no, make sure po na tama yung pinifill upan ninyo dito guys, kasi once po na mali or hindi tama yung nilagay nyo mga information dito, pwede kayong kasuhan ng Comelec ng perjury. Yung kasong perjury, pwede pong kayong makulong doon kung iba po or mali ang ilalagay ninyong mga information dito sa COC or Certificate of Candidacy. So dito naman guys, sa kabila, meron din dito nakalagay kung ilang residence ka na sa Philippines. So kung ilang period ka nang nakatira sa Pilipinas. For example guys, no, nag-abroad ka ng ilang buwan, pero since birth naman is nandito ka na sa Pilipinas. So ang i-count mo lang simula nung since birth ka hanggang doon sa nung umalis ka sa Pilipinas. Yun lang yung i-count mo, yun lang ilalagay mo dito.
nakalagay din dito yung number of months. So dito naman sa 5.2, na makikita nyo sa screen ninyo, in the above of stated barangay, kung ilang years ka nang nakatira sa barangay. So kung since birth is ilang taon ka na ba ngayon, so since birth nasa barangay ka na, sa barangay ninyo, nakatira ka na dyan. So ilagay nyo lang yan, bilangan ninyo, and then yung number of months, ilagay nyo din kung ilang months or year na kayong nakatira dito sa barangay ninyo. So kailangan, ang alam ko yata is 1 year or 3 years, hindi ko not sure, 1 year o 2-3 years, dapat yun yung required ng COMELEC para makapag-file kayo ng COC. And dito guys, sa number 20, I am registered voter of. Kailangan hinihingi din po dito yung precinct number nyo. Make sure na alam ninyo yung precinct number nyo. And of course, yung barangay, municipality, and province. And then your official email address. Kompleto po dapat na finifilapan yan. Dito naman sa number 22 guys, have you ever been found liable for offense? So kung alam nyo na meron kayong kaso about sa public office, or kung dati ka nang tumakbo na nagkakaso ka, so kung possible alam mo na may kaso ka sa ganoon guys, so ilalagay mo dito yes, at yung details po niyan dito sa likod niya. So dito sa likod wala na tayong gaanong i-fill upan. So dito lang yung mga case docket na ito, case title. So si COMELEC na yung bahala dito. Dito naman kung may substitute ka, name of the substitute, kung asawa mo, ganyan. So pwede mo siyang ilagay dito as substitute person. So after that guys, sa pinakahuli, dito sa unang form pa rin, signature of candidate over printed name. So kailangan nakalagay dito yung buong pangalan mo and then yung signature mo sa itaas. Okay? And then yung subscribe is sworn for me to this day. So ito ilalagay mo lang dito sa sa documentary sa officer administer oath sa COMELEC na to, yung pinakahuli dito. So yun no, kailangan ma-fill upan natin lahat to, especially meron pa pala dito sa pinaka taas yung I hereby announce candidacy member of Sangguniang Barangay. Yung barangay mo, ilalagay mo dito, and yung municipality of San Fernando at saka Pampanga. So kung anong municipality ka at anong province ka. So make sure guys na tama yung ini-input ninyong mga information dito para maiwasan natin na magka-problema kayo, especially doon sa mga punong barangay at saka sa mga kagawad. So now, may mga nagtatanong din kasi kung possible daw bang i-print ito. So pwede naman po nyong i-print ito kahit 3 beses mag-print kayo. Pero meron pong required na papel na si COMELEC, meron po siyang required na papel dito. Kailangan long bond paper po yung size nito. So para makasigurado kayo, pwede kayong mag-print nito, or baka wala dun sa COMELEC, or possible kasi meron naman talaga, just in case lang. Pwede kayong mag-print nito saka magdala na kayo. In case lang. Pero kung mag-print kayo, kailangan naka-long size po siya. Kailangan long size po yung bond paper na gagamitin, kasi po hindi po yan tatanggapin kung ibang size po yung bond paper na isasubmit po natin doon. Okay, huwag niyo pong kakalimutan yan, at saka yung make sure mayroon po kayong picture. Siyempre, pambayad po doon sa documentary tax stamp. Alam ko 30 pesos yon. So, not sure ngayon kung magkano. So, may filing ba? May filing fee ba? As per COMELEC, wala pong bayad yung pag-file ng COC, no? Libre po ito. At kailangan nyo lang tignan yung mga information na fill upan ninyo bago kayo mag-fill up dito sa Certificate of Candidacy na ito. And hopefully guys na nalinawan kayo dito, no? By the way, may mga nagtatanong din sa sa August 28, holiday daw yon. So kung may mga nagtatanong diyan kung mayroon daw bang filing ng COC sa August 28 since holiday po siya. So ang sagot po ni COMELEC, meron pong filing kasi mas maluwang nga daw po yon araw ninyo kasi holiday daw po yon. So meron pong filing. Yung pong filing ng COC, kung taga Pampanga po kayo dito sa may San Fernando, is dyan po sa may Robinson Star Mills,
Pampanga po, no? So mayroon pong post si Comelec diyan. May mga post po si Comelec, visit niyo po yung page nila para makita ninyo yung mga designated area kung saan pwedeng mag-file kung saan kayo pwedeng mag-file, no? Mayroon po silang pinaskill doon sa page nila. Doon po nakalagay po yung mga kung saan kayo possible na mag-file ng mga COC. May mga area po dyan, by region po yon. So yun po, susundin nyo lang po yon and i-check nyo lang din po yung mga area ninyo kung saan po kayo located. So ayun guys, sa mga gusto mag-download ng form na ito, so yun nilalagay ko dyan sa page ko, yung link. So i-click nyo lang yon and then pa-print nyo siya ng long size.